Magandang umaga siyempre kina Dr. Panaligan, kina Ma'am Ana, sa lahat ng mga kasama natin sa ating City Health Department. Ako po ay natutuwa at ito na po, distribution ng ating mga health kits na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na trabaho. Pero may gusto lang po ako ikwento sa inyo ng konti, kung okay lang po. Yung health kit, alam niyo na naman po ito di ba? Yung mga may parating pa daw tayo ng mga laptops para mapadali yung trabaho natin. Pero may iba akong gustong i-discuss sa inyo. Pero para mas maganda po, kasi nung nakaraang, kailan ba tayo nag-local health board? Last week? 2 weeks ago? Basta this March lang yun, March 12, yun. Okay, pala ko, Ulianin na si Doc P. Matalas pa ang memorya ni Doc P. March 12, ako pala yung Ulianin. March 12 po, nag-local health board kami. Ang isa po sa napag-usapan namin ay ang ating mga health workers sa barangay, mga PHA po natin. Yeah! Opo, ito po yan. Love you too! Alam niyo naman po, ang direksyon natin, hindi lang sa Pasig, kundi sa buong Pilipinas, Universal Health Coverage or Universal Health Care, UHC. At alam din naman po natin, kayo po, bilang mga health workers, alam niyo po na ang pinaka-importante sa Universal Health Care ay ang primary health care. Yeah. Ang pinaka-importante, syempre importante din yung ospital. Diba? Hindi naman may iwasan, talagang may kailangan tayo minsan dalhin sa ospital, nangyayari po yan. Kasama sa buhay yan. Pero, mas importante yung primary healthcare, mas importante yung building block ng UHC ay yung preventive healthcare. So nandyan yung social behavioral change na habang bata pa lang, ang isang mamamayan natin, habang bata pa lang, mga Pasigenyo, tinuturuan na dapat sila paano, ano yung mga dapat kinakain, ano yung dapat iniiwasan, yung exercise, yung active lifestyle, at iba pa. Alam niyo naman po yan, hindi ko na kailangan sabihin ang lahat ng yan. At kung gusto po natin palakasin ang primary healthcare, preventive healthcare sa lungsod natin, napaka-importante ng papel ng ating mga health centers. Pagpunta po tayo sa ibang bansa, bago ka pumunta sa espesyalista, bago ka pumunta sa doktor na kung oncologist man yan, o cardiologist, o anong klaseng doktor, bago ka pumunta sa ospital, kailangan dumaan ka muna sa primary health center. Hindi pwedeng dumiretso sa ospital. Tayo kasi minsan, di ba, nasanay tayo, mamatay lang yung kuko, pupunta na sa ER. Alam po natin, totoo yan, di ba? Magkaroon ng konting kalos, diretso sa ER. Kaya, tingnan niyo po yung ER natin sa buong Metro Manila. Hindi lang sa Pasig, buong Metro Manila, punong-puno ang mga emergency room natin. Gusto natin makatulong, baka sa lahat, preventive healthcare, primary healthcare. At kung kailangan palakasin ng mga health center, ano po yung pinag-uusapan? Ano yung totoong pinag-uusapan natin dito? Yung tawag sa buong Pilipinas, ang tawag po dito yung mga barangay health workers natin. Dito sa Pasig, meron tayong special class ng barangay health workers. Ito po yung mga magagaling. Ito po yung mahuhusay. Ito po yung masisipag na Pasig Health Aides natin. At yung para po maano natin, kumbaga gusto natin pag-usapan kung saan tayo papunta, pero siguro para mas ma-appreciate natin o mas malinaw po ang usapan natin, kailangan po atras tayo ng konti, magbalik tanaw tayo. Siyempre kung para po alam natin kung ano ang gusto nating puntahan, paano tayo makakarating doon, dapat titingnan din natin kung saan tayo nanggaling. Alam po natin, noong 2019, ang ating mga PHA nasa volunteer status pa lang po noong mga panahon na yun. At hindi po kalakihan ang sweldo ng mga panahon na yun. Tama po ba? Magkano po sahod nyo noong 2019? Nasa 5 lang po, nasa 5,000 lang po kada buwan. Nung nakita natin yun, sabi, parang kulang. Kasi grabe yung ginagawa ninyo. Sa totoo, hindi naman pang part-time yung trabaho ninyo eh. At kayo nga yung pinaka-importante na bahagi sa ating university. Dahil 2019, sabi natin, nag-usap kami ni Dr. P na talagang gustong-gusto rin ni Dr. P noong panahon na yun, nataasan yung sahod ng mga PHA natin. Kinausap natin yung HR, inausap natin yung finance committee natin. Ano ba yung kaya natin bilang isang lungsod? Ano ba yung kaya natin ibigay sa mga Pasig Health Aid o mga PHA natin na napakasipag at napakaganda pa ng mga natin. At napaka-sexy pa ng mga PHA natin. So tinignan natin, pinag-aralan namin, at nakita natin na sa puntong yun, medyo na, siguro may mga bagay lang na naantala dahil sa pandemya. Naintindihan nyo naman po yun, na-experience nyo lahat yan.
Pero noong 2019 pa, sabi natin, kaya pala natin na hindi lang basta volunteer, na 5,000 ang sahod ng mga PHA, kaya pala natin itapat sa salary grade 1 ng JO ang sweldo ng ating mga PHA. Kaya po nataasan yung sweldo natin na hindi lang times 2, kung tutuusin, kundi almost times 3 yung naging sweldo ng mga PHA. At sana naging masaya po tayo doon, di ba? Pero, hindi po nagtatapos dyan ang kwento. Pero bago tayo maghiyawan at mag-cheer, ito po, kailangan na, kumbaga ako, kilala niyo na po ako, hindi ako basta-basta nangangako. Hindi ko ipapangako ang langit at lupa sa inyo. Tinitingnan natin ano ang kaya, ano ang kailangan gawin, ano yung legal basis natin. Pag umakit po ako dito at magsasalita po at magkukwento po sa inyo, hindi po ako basta nangangako, ako pinag-aaralan ko muna bago ako magsalita. Kasama syempre ng mga opisyalis natin, management natin sa City Health Department. Ngayon po, napag-usapan natin sa Local Health Board nung nakaraang linggo, nung isang linggo, dalawang bagay po. Una, kailangan pa natin damihan o taasan ang bilang ng mga PHA natin. Alam niyo, marami po sa inyo, araw-araw ako nag-iikot po, di ba? Madalas po, nakakasulubong ko po kayo. Nag-iikot, nag-house to house, minsan sa mga health center, nakakabisita rin po ako. At nakita ko po, yung workload ninyo, medyo mabigat po talaga. At kung gusto natin mag-expand pa ng mga serbisyo, marami pa tayong gustong gawin. Diba? Marami pa tayong kailangan gawin. Universal healthcare na medyo mabigat po. Yung mga task natin sa universal healthcare, kailangan dagdagan natin yung bilang, kailangan dumami pa tayo. Problema, hindi na tayo magkakasya dito sa Tanghalang Rizal. Pero okay lang po yun. Ang population natin ngayon, ang official population natin, 803,000 na Pasigenyo. Medyo marami na po. Nung nagsimula po ang iba sa inyo, baka mga 400,000 pa lang po ang population natin. Ngayon po, 803,000. Ang totoong bilang po natin ng mga Pasigenyo, malamang mas mataas pa. Kasi meron tayong yung mga transient, yung mga renters, yung mga dito nagtatrabaho sa Pasig, yung taga-probinsya. Tinuturing na rin natin silang Pasigenyo kasi sino pa bang kakalinga sa kanila kung di po ang lungsod ng Pasig, yung iba sa kanila, 5 years, 10 years na rin po dito. Pasigenyo na rin po talaga sila. So, talagang pag tinignan natin ang population natin, baka maabot na sa 1,000,000. Lalo na pagka binilang natin yung mga nasa boundary area natin, maabot talaga po ng 1,000,000 eh. Kaya, ibig sabihin, kung gusto natin na mapaganda pa yung serbisyo, mapalakas yung preventive healthcare, kailangan medyo taasan natin yung bilang ng ating mga health workers sa barangay o ating mga PHA. Kung gusto natin maabot yung sabihin natin 1:1,000. Ibig sabihin, every 1,000 na Pasigenyo, may isang PHA. Siguro kung 1,000 po, ngayon kasi parang nasa 1:2,000 na, mga ganun no? Kasi nasa 400, humigit kumulang, nasa 400 po kayo. So ngayon po, 400, 800,000 ng Pasigenyo, ibig sabihin kung mag-iikot kayo, medyo mabigat. Kung dadamihan pa natin yung mga programa natin, syempre kahit masisipag kayo, tao lang tayo. May hangganan din yung kakayanin natin. So ang ideal natin, actually hindi pa ideal, pero ang target natin, hindi natin tumaabot ng isang 2 taon, step by step tayo. Siguro 1:1,000, baka medyo ma-expand na natin. So ibig sabihin, 400 tayo ngayon, siguro kailangan natin maging 800 na PHA within 2 to 3 years. Medyo mabigat po ang gagawin natin. Yan po yung unang napag-usapan namin ng Local Health Board. Yung pangalawa pong napag-usapan namin ng Local Health Board ay opo, nagtaas tayo ng sahod nung nakaraan at masaya po ang mga PHA natin. Pero alam mo kung ano talagang pangarap ko para sa mga PHA natin? Para sa mga health workers natin sa buong lungsod ng Pasig. Ito po pangarap pa lang. Ay po kayo natawa. Pero tandaan nyo, tayo sa Pasig, ang mga pangarap, ginagawa nating katotohanan. Maraming salamat po. Siya nga pala, di ko pala nasabi. Nakalimutin ko makakalimutan. Nabitin mo ba kayo? Time's up na daw, sabi ni Ma'am Ana. Okay lang, sige. Ang pangarap po natin ay ang mga Pasig Health Aid natin, ang mga city paid na barangay health workers po natin, ay maging permanent regular aid. Ano po ang pangarap natin? Ngayon, naaminin ko sa inyo, hindi siya ganun kadaling gawin. Siguro may mga kaibigan din naman kayo sa ibang LGU, di ba?
Wag nating masyado ikumpara kasi siyempre depende yan sa kakayahan, depende yan sa hindi tayo ang purpose ko hindi para ikumpara tayo sa iba. Pero pag tiningnan po natin sa ibang lugar, wala naman kayong makikita talaga ng mga regular na BHW. Hindi naman po to. Meron tayong mga nakakausap BHW sa ibang lugar. Magkano lang dokpi ang allowance? Minsan may 50 pesos per day. May mga ganun po per month. May mga magkano lang. Yung ibang nakakausap ko, syempre nakakausap ko rin mga ibang mayor, governors. Yung iba sa kanila, maka 3,000 per month, malaki na daw po yun. So hindi, ang purpose natin hindi para ikumpara, no? Pero sabi ko lang po yan ngayon, para po ikwento sa inyo. Hindi, may pangarap tayo, kaya nating maabot yung mga pangarap na yan, pero hindi po siya ganun kadali. Hindi rin yan kaya na sa isang, hindi porket sinabi ng mayor, ganyan na, ay bukas ganyan na. Pero, makikita po natin dito sa lungsod ng Pasig, alam natin kung ano yung vision natin, alam natin kung ano yung pangarap natin, step by step doon tayo papunta. So sinimulan po natin, tinasan natin, halos triple. Pag sinama natin yung mga iba pang mga incentives natin, parang tumriple talaga yung sweldo natin. Ang pangarap natin ay maging regular employees tayo, may eligibility naman tayo, may special eligibility, may mga item, gagawa tayo ng mga item. Target natin, the next 7 years. Pero may isa pong malinaw po, at kakayanin natin yan, kakayanin ni Doc P yan. Kakayanin ni Doc P yan. Kaya po natin yan, maniwala po kayo. Darating po ang panahon sa Pasig at hindi po magiging ganun katagal. Darating ang panahon na mga PHA natin ay mga regular employees din. Darating po tayo dyan. Yan ang vision, yan ang pangarap natin. Siyempre may kapalit po yun. Kapalit nun, lalo natin gagalingan sa trabaho natin, di ba? Pero kahit naman di ko sabihin, alam ko naman, ganoon naman talaga. Ginagawa nyo naman ng best ninyo lagi, ika na. May isa lang po ako na, uunahan ko na rin po. May kailangan lang po akong i-discuss. Actually, hindi ko pa na-discuss to kina Doc P, Pero ito po, dun po sa mga malapit na pong mag-retire, meron tayong konting, di ko alam kung problema, pero may kailangan tayong pag-isipan. Kasi, ngayon po, di ba, sa ibang lugar, pag nag-retire ka bilang JO, TY na lang yun. Tapos na. Tayo, di ba, meron tayong retirement pay sa Pasig, yung gratuity pay kung tawagin. Pero retirement pay po talaga yan. Na 10,000 pesos per year served as JO, 5,000 nung panahon na BHW pa lang kayo, per year po. So, yung mga nakasama nyo po na nag-retiro na, syempre may retirement age talaga. Hindi naman natin pwede tanggalin yung retirement age. Yung mga kasama nyo po na nag-65 na, nag-retire na, yung iba sa kanila nakatanggap po ng 80,000, ng 100,000. Minsan umaabot ng 100 plus 200,000 yung retirement pay nila. Sa Pasig lang po may ganyan. Sa Pasig lang po yan. Ngayon, ang konting problema ko lang, Ma'am Ana, pag kunyari, 64 years old, 20 years ng BHW PHA. So, pag-retire niya sana as JO, may matatanggap siyang gratuity pay na 150,000 or 180,000. Ang problema, pag ginawang regular employee, hindi na pwedeng matanggap yung gratuity pay. Ang GSIS niya, medyo maliit pa yun. Halos wala pa yun kasi 1 year, 2 years lang pong naging regular. Yun ang kailangan nating pag-isipan. Baka yung mga malapit na pong mag-retire, o yung mga hindi na natin masasama, pasensya na po, hindi na masasama dun sa pag-regularize natin. Kasi ayaw nating lumiit yung mga benepisyo ninyo. Yun naman po yun. Pero huwag mag-alala, di ba, di pa naman ngayon yan, darating po tayo dyan, i-explain naman po. Pwede natin i-compute, pag darating tayo sa punto na yun, compute natin, ano ba yung mas malaki? Mag-stay na lang as JO para malaki-laki yung gratuity pay, o i-regularize. Pwede naman din kayo mamili kung ano po ang inyong mas gusto. Pero, para po nasa same page tayo lahat, ang goal lang natin dito, paano tayo mamimili, gusto lang natin kung ano yung mas maganda para sa inyo. Kung ano yung mas malaki na benepisyo. Doon po tayo, siyempre, di ba? So, ano daw? Willing ka mag-antay? Di ba, aantayin din kita. So, ayun po. Di ko na masyadong papain pa. Muli po, minsan-minsan ko lang kayo makausap na magkakasama tayo, Pero maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo tungo sa Universal Healthcare. Kayo po ang susi. Maraming salamat. God bless mga PHA natin.